Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang baryo sa gitna ng Nueva Ecija, kilala si Aling Cora bilang magaling magluto. Kapag may piyesta o handaan, siya ang laging tinatawag upang maghanda ng pagkain. Ngayong taon, ipinagdiriwang nila ang ika-21 kaarawan ng kanyang anak na si Luis. Malaki ang plano ni Aling Cora. Maghahanda siya ng mga espesyal na putahe. Ngunit ang centerpiece ng lahat ay ang kanyang sikat na pansit na walang kapantay sa buong baryo. Luis, mag-imbita ka ng maraming kaibigan, ani Aling Cora, habang abala sa paghahanda. Siguraduhin mong masaya ang iyong dibu bilang binata. Dumating ang araw ng handaan at masigla ang bahay ni na Aling Cora. Ang mga kapitbahay, kamag-anak at mga kaibigan ni Luis ay dumalo. Puno ng tawanan at kasiyahan. Ngunit habang masaya ang lahat, napansin ng ilan ang isang estrangherong lalaki na tahimik na nakatayo sa gilid ng bakuran. Matangkad, maputla at may malamlam na mga mata, tila hindi ito taga-baryo. Ngunit dahil magilo si Aling Cora, nilapitan niya ito. "Pasok ka, iho. Masaya kami dito. Kumain ka." Ang lalaki na nagpakilalang si Lando ay ngumiti ng tipid. "Salamat po, Aling Cora. Napadaan lang po ako." Habang nasa loob, tahimik lamang si Lando. Ngunit napansin ng ilan na parang sinusuri nito ang mga tao. Lalo na ang mga pagkain sa hapag. Nang inihain ang pansit, biglang naging mas alerto ang kanyang kilos. Habang abala sa kasiyahan ng lahat, dumating si Mang Isko, ang albularyo ng baryo. Kilala siya bilang isang tagapagbantay ng seguridad laban sa mga kakaibang nilalang. Agad niyang napansin ang kakaibang aura sa bahay ni Aling Cora. "May mali rito," ani Mang Isko. "Amoy ko ang masasamang enerhiya." "Aling Cora, sino ang bagong bisita mo?" Napalingon ang lahat kay Lando, na noon ay nakatungo at tila ayaw makatawag pansin. Nang tumingin siya kay Mang Isko, tila sumilay ang isang hindi maipaliwanag na ngiti sa kanyang labi. "Huwag kang magkakamali, matanda," sabi ni Lando ng malamig. Habang nagiging tensyonado ang sitwasyon, tumayo si Lando at nagsalita. "Masarap ba ang pansit, Aling Cora?" Tanong niya na may nakakalokong tono. "Oo naman, paborito ito ng lahat," sagot ni Aling Cora, na tila nagtataka kung bakit ganoon ang tanong. "Hindi mo ba alam kung ano ang tunay na sangkap niyan?" Biglang sabi ni Lando na ngayon ay nakatitig na sa albularyo. Nagkatinginan ng mga bisita. Isa-isa nilang napansin ang kakaibang lasa ng pansit. Ang karne, bagamat malasa, ay may hindi maipaliwanag na lagkit. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Aling Cora, nanginginig na. "Ang pansit na ito," sabi ni Lando, "ay may halong laman ng tao." Nagimbal ang lahat. Nagsimula ang kaguluhan at isa-isa silang nagsuka.
Ngunit si Lando, imbis na matakot, ay humagalpak ng tawa. Huwag kayong mag-alala, Anya. Hindi kayo ang target ko. May mas mahalaga akong sadya rito. Biglang tumayo si Mang Isko at hinila si Aling Cora palayo kay Lando. Huwag kang magtiwala sa kanya, sabi ni Mang Isko. Isa siyang aswang. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang nagbago ang anyo ni Lando. Ang kanyang mukha ay humaba, ang kanyang mga mata ay nagkakulay dilaw, at ang kanyang mga kuko ay humaba na para mga matutulis na kutsilyo. Ako si Lando, ang pinuno ng mga aswang sa bundok na ito, sabi niya. At ang anak mong si Luis, siya ang gusto ko. Nagimbal si Aling Cora. Huwag mong gagalawin ang anak ko, sigaw niya. Masarap ang dugo ng isang batang may sariwang kaluluwa, ani Lando habang papalapit kay Luis. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ni Mang Isko ang kanyang anting-anting at binigkas sa mga dasal na magpapalakas sa kanya. Tumalsik si Lando papalayo, ngunit bumangon itong muli, mas galit at mas malakas. Nagkagulo ang mga tao. Ang iba ay nagtakbuhan palabas ng bahay. Ngunit ang ilan ay nanatili upang tumulong kay Mang Isko. Hawak ang mga itak at asin. Sinubukan nilang labanan si Lando. Ngunit si Lando ay napakalakas. Isa-isa niyang pinatumba ang mga tao hanggang sa si Luis na lamang ang natitira. Luis, tumakbo ka, sigaw ni Aling Cora. Habang sinubukan niyang pigilan si Lando gamit ang kutsilyo. Ngunit isang hampas lamang ng kamay ng aswang ay napalipad siya sa kabilang dulo ng bahay. Habang papalapit si Lando kay Luis, biglang nagliwanag ang paligid. Lumitaw ang isang matandang babae mula sa labas ng bahay. Siya ay si Lola Petra, ang pinakamatandang albularyo sa baryo. Hindi mo makukuha ang batang ito, Lando, sabi ni Lola Petra. Hawak niya ang isang bote ng langis na kumukulo. Pinuhos niya ito kay Lando na nagsimula ng magliyab. Sumigaw si Lando habang tinutupok siya ng apoy. Sa huli, nawala siya na parang abo sa hangin. Pagkatapos ng insidente, napag-alaman ni Aling Cora na ang pansit na kanilang inihain ay ginawang kasangkapan ni Lando upang isumpa ang mga tao sa baryo. Mula noon, di na sila nagdaos ng handaan tuwing gabi sa takot na bumalik ang aswang. Si Luis, bagamat ligtas, ay nanatiling tahimik sa nangyari. Hindi niya makalimutan ang mukha ni Lando at ang masasamang plano nito. Ang baryo ay bumalik sa katahimikan, ngunit hindi kailanman nakalimutan ng mga tao ang gabing yun. Ang gabi ng pansit na may halong takot at sumpa. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.